Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapalakas sa hanging habagat na nagpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Ang ulang yan sinabayan ng high tide kaya lubog sa apat hitang baha ang ilang bahagi ng Bulacan. Kinailangan pang magpakawala ng tubig mula sa Ipo Dam, kaya pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa Angat River. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Dano Tingkuko. Dano! Mel, Emil at Vicky, dahil nga sa malalakas na ulan ay binaha maraming bahagi nitong Hagonoy, Bulacan. Ayon sa mga residente, dahil sa malakas na ulan simula kagabi, ang tubig na karaniwang tumataas tuwing high tide lalo pa raw tumaas kaninang umaga. Hindi na bago sa maraming mga taga-Hagonoy ang baha lalo tuwing high tide. Pero sa halip na karaniwang kalahating binting taas ng tubig lang, abot hita ang sumalubong sa kanilang baha kaninang umaga matapos ang dire-diretsyong pag-ulan. Parang mas malalim pa sa high tide, lumala pa. Hanggang hita. Mababasa yung short. Hindi na nga kami makapaghanap buhay ng maayos. Hindi na makapasok yung mga bata. Ngayong hapon, bumaba naman kahit papano ang tubig. Pero dahil hindi pa tuluyang humuhupa, apektado ang kainan ni Aling Jovita. Dumating yung tubig alas 8. Malakas pa yung ulan, yung umaga. Halos po magdamagat hanggang umaga yung umuulan. Tapos, ano nangyari? Kaya po, ganun. High tide. Dahil sa lakas ng ulan, muntik nang abutin ang bahay ni Aling Remedios na walang second floor. Malakas pa yung ulan. Tapos, yun, lumaki na yung tubig kasi malaki. Araw-araw po yun, malaki high tide. Simula sa gabi, ayun, hanggang paumaga na po. Hanggang, ganitong oras po ang tuyo. Dahil pa rin sa sama ng panahon, nagpalabas ng abiso ang Pag-asa na simula alas 3 ng hapon magpapalabas ng tubig ang Ipo Dam. Isang spillway gate na bukas na may paunang palabas ng tubig na 61 cubic meters per second. Ibig sabihin, kailangan maghanda mga nakatira malapit sa Angat River ng posibleng pagbaha lalo sa mga nakatira malapit sa ilog at sa mga mabababang lugar sa Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at dito sa Hagonoy. Ayon sa Bulacan PDRRMO, sa coastal areas na itala ang pagbaha, partikular sa Hagonoy, Obando, Paumbong at Kalumpit. Nilinaw ng PDRRMO na hindi direktang epekto ng pag-ulan ng pagbaha kanina, kundi dahil sa taas ng high tide kaninang alas 10 ng umaga na umabot sa 4.47 feet. Hindi rin daw magdudulot ng karagdagang pagbaha ang pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam. Inihahanda rin ang mga gamit sa sandaling mangailangan ng preemptive evacuation, lalo kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras at araw. Kayang-kaya pang saluhin, wala pang dapat maging kaba ang ating mga cities and municipalities, all LGUs along Angat River. Yung releases ng Ipo ay minor pa yan. Nasabi ko nga, nasa orange lang tayo, hindi pa ito magkukos ng flooding. But po sa area ng North Sagaray, kasi ayan ang unang babagsakan yan. No? Bago yung kumalat ng pababa, yung area ng North Sagaray ang binibigyan natin ng warning kasi maaaring mag-cause yan ng kaunting flash flood. At Vicky, simula kaninang hapon ay sa kabutihan pala, tumigil na rin ang pag-ulan dito sa ating lugar sa Barangay San Miguel sa Hagonoy, Bulacan. Kasabay niyan yung unti-unting paghupa ng tubig baha dito sa kahabaan ng Provincial Road. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkuko. Tumaas din ang level ng Marikina River kaya nalubog pati mga sasakyang nakaparada. Binaha rin ang ilang bahagi ng mabundok na probinsya ng Rizal. Narito ang aking pagtutok. Pagputok ng liwanag, makaranang halos buong magdamag na pag-ulan, umakyat ang level ng Marikina River dahilan para malubog ang mga sasakyang nakaparada sa tabi. Si Louie ang may-ari ng lumubog na kotseng kulay ginto. Kaarawan niya ngayon. At birthday gift daw ng misis niya ang kotseng bubunga na lang ang kita ng kanyang datnan kaninang umaga. Hindi ko po namalayan siya na tataas yung tubig kasi nung gabi pagpunta ko rito,
Okay pa naman, hindi pa mataas yung tubig. Yung kaninang 5:30, magsusundo na sa asawa ko. Nag-alarma na, tapos nakita ko, nakalubog na po siya. Tinalian ng Marikina Rescue ang mga kotse para hindi na anurin. Maiaahon po yan sa paghupa na ng tubig. Paghupa, ayun, parang pupunta dito yung mga ng munisipyo rin. Pinatrolyahan naman ng mga otoridad ang Marikina River para i-monitor ang level nito matapos na ilagay sa first alarm ng Marikina City LGU ang sitwasyon. Kalahati ng volume ng tubig ng Undoy binagsak kaninang madaling araw yung tubig hindi bumagsak dito sa Marikina mismo upstream area Based on our computation, around 6 o'clock or 7 o'clock bababayan dito sa Marikina River. Kaya as early as 4 o'clock sinasabihan namin sila. Samantala sa Taytay Rizal naman, baha ang bumungad sa mga residente pagliwanag kanina. Mula sa kalsada, pumasok ang tubig sa bakuran ng mga bahay. Sakuha naman ng mga residente sa ilog na sakop ng Sitio Wawa, Barangay San Rafael sa Rodriguez Rizal. Kita ang puwersa ng tubig na bumabagsak mula sa kabundukan. Kaninang hapon, kinumpirma naman ng Rizal Provincial Government na wala na silang naitalang iba pang flooded areas. Sa sakayan naman ng mga bangka na tatawid patungong Talim Island sa Binangon ng Rizal, kapansin-pansin ang paghihigpit na ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard at Binangon ng LGU. Makaraan ang trahedyang naganap rito kamakailan sa pagtaob ng isang bangka kung saan halos 30 ang namatay. Mapapansin maluwag ang seating arrangement ng mga bumibiyahing bangkang demotor. Bibigay na tayo ng tamang bilang ng pasahero at siyempre inuobliga natin magsuot ng life jacket. Iwalay na rin po natin yung mga large scale na cargo po nila. Dinagdagan rin po natin yung mga tao na nandun na naka-duty. Para po 24/7 po meron pong nagbabantay doon para masiguro na napapatupad po yung mga safety inspection na kinakailangan bago po umalis yung mga motorbangka. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga pananim, hindi sinanto ng Bagyong Goring ang isang tulay sa Cagayan. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Mel, sa paghupa ng baha sa malaking probinsya ng Cagayan ay nakita ito ngang epekto ng pananalasa ng Bagyong Goring. Ang mga magsasaka pilit na isinasalba ang mga inaning produkto na nalubog sa baha. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, tumambad sa mga taga Sulana, Cagayan ang pinsalang iniwan ng Bagyong Goring. Kabilang dyan ang nasirang tulay sa barangay Carilupod. Napahirap sa mga dumadaang motorista. Nananatili ring malakas ang ragasan ng tubig. Nawas out yung dulo sa banderon. Oo, kasi dahil dun sa sa tubig. Ragasa. Rumagasa malakas Hanggang doon sa may mga bahay doon. Noong isang araw, pupunta kami, nawas out na yan. Tinabunan ng lupa ang nasirang bahagi ng tulay para may madaanan ang mga motorista. Sa barangay Kalilawan, pilit namang isinasalba ng ilang magsasaka ang mga aning palay na nalubog sa baha. Posible raw kasing mabulok ang mga ani kung hindi ito matuyo sa lalong madaling panahon. 2 hektarya, hindi pa ma-repair. Pina-repair namin kapon, tatapon naman, basa. Dapat matuyo yung kwan. Yung niya, diamin niya, para may makuha. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang clearing operations sa mga lugar na nakapagtala ng pagguho ng lupa, gaya ng nangyaring landslide sa barangay Patagilig, Peña Blanca, Cagayan. Nagsagawa rin ng flushing para maalis ang makapal na putik. Ayon sa PDRRMO, may mga naitalaring landslide sa mga bayan ng Rizal, Gataran at Pamplona. Wala namang nasaktan sa nangyaring mga landslide. Saturated na yung mga soil natin kasi sunod na ilang araw din ang pag-uulan, moderate to heavy rains, no? Kaya because of desaturation, bumaba yung mga nagkaroon tayo ng soil erosion. Possible na rin daw ang maraming kalsada at tulay na binaha. Lahat ng waterways natin ay receding na, pababa na lahat ng mga tubig. That became his basis
on lifting the suspension of the classes. Pero nananatiling suspindido ang klase sa lahat ng antas ng Apari, Bugay at Claveria dahil sa mga nasirang silid-aralan. Mel, nagpapatuloy itong restoration ng Kageko sa mga lugar dito sa probinsya ng Cagayan na wala pa ring supply ng kuryente. At dahil maghapon na magandang panahon dito sa probinsya, malaking porsyento ng mga pamilyang inilika sa mga evacuation center ang nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng DSWD ng relief pack sa mga apektadong residente. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Itinanggi ng AFP na miyembro ng intelligence service nila ang rider na nakuha ng kaalitan ng isang pulis sa isang viral videong kuha po sa Makati. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang paliwanag ng kanilang tauhan na nagsumiti na ng salaysay. At nakatutok si Cedric Castillo. Bago pa man mag-viral ang pagpapambuno ng pulis at isang rider na yan sa Makati, dati na di umanong wanted ang rider na kinilalang si Angelito Rencio. Si Rencio ang nakahiga sa video at pinipigilang makatayo ng pulis Pasay na si Police Staff Sergeant Marsan Dolipas, nagpakilalang retired intelligence operative ng Armed Forces of the Philippines si Rencio. Meron siyang standing na warrant of arrest sa qualified theft. In other cases na involved siya sa usurpation of authority, and I think we are verifying if he already posted bail. We already coordinated sa possible whereabouts niya sa Laguna, Parañaque, as well as far as Pangasinan. Patuloy pa rin ang paghahanap kay Rencio na pinayagang makauwi para kunin di umano ang mga kaukulang papeles nang narecover sa kanyang baril. Tukoy na raw ng pulisya kung kanino nakarehistro ang baril na bitbit ni Rencio. The serial number ay naka-assign dun sa isang security agency. So we are now verifying dun sa security agency. Mismong ang Armed Forces of the Philippines, pinabulaan ng miyembro ng intelligence service nito si Rencio. Hindi rin siya retiradong sundalo o reservist, ayon naman sa Philippine Army. Naghain na ng reklamong usurpation of authority, illegal possession of firearms at resisting arrest sa Makati Prosecutor's Office ang Police Pasay na nakaalitan ni Rencio. Ayon kay Police Staff Sergeant Dolipas, apektado na ang kanyang pamilya dahil sa nag-viral na video. Mayabang daw ako kasi daw pulis pa ako, may baril ako. Sa mata kasi ng mga tao, sir, is hindi maganda yung ginawa natin. Pero nakita naman ng mga tao na ginagawa lang natin yung trabaho natin at wala po naman po tayo talagang intensyon na saktan yung tao. Kwento ni Dolipas, matapos singitan at murahin, ipinakita di umano ni Rencio na armado siya. Sabi ko sa kanya, Sir, kuya, mag-ingat naman kayo. Dahan-dahan naman kasi pagmamaneho, muntikan ko na kayong mabangga ka ako. Ang sagot niya sa akin, mo, nag-dirty finger, tinaas niya yung kanang bahagi, gamit yung kanang kamay, tinaas niya yung kanang bahagi ng t-shirt niya sa may baywang. Doon ko nakita na may baril. Ang akala ko nga, sir, bubunutan niya, kaya nagulat din ako, sir. Ninervyos ako, sir. SOP kasi yan, sir, kasi nasubdue mo na yung tao, sir. Pag nasubdue mo na yung tao, wala nang imminent danger sa'yo, sir. Yung baril mo dapat hindi nakatutok sa tao, sir. Iniimbestigahan din ng pulisya ang bersyon ni Dolipas. Kanina, humarap na si Dolipas sa National Police Commission para magbigay ng salaysay. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang Justice Department sa mga manggugulo sa kaso kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Kasunod kasi ng pag-atras ng kaso ng ilang kaanak, ayaw na ring humarap sa korte ng nag-iisang testigo sa itinuturing na case number 1. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive. Kumpirmadong ayaw nang humarap sa korte na nag-iisang testigo sa case number 1 ng mga nawawalang sabungero sa Maynila. Bukod sa affidavit of recantation, nagain pa raw siya ng mosyon para ipabasura na ang kasong kidnapping at serious illegal detention. Ang final nila is a joint motion to dismiss. Kasabay nito yung mga abogado ng akusado. Pinagsabay nila yon sa paniniwala siguro na kapag kinatigan ng husgado yung sinasabing joint, yung kanyang affidavit of recantation, ito ay sapat na basihan para ang kaso ay totally mawala na.
Si alias RV na humarap sa GMA Integrated News noon ang nag-iisang testigong hawak ng Special Investigation Task Group kaugnay ng kaso ng nawawalang 6 na sabongerong nag-derby sa Manila Arena noong January 13. Siya ang tumukoy sa 6 na security personnel na nagsagawa umano ng pagdukot. Pero ayaw na raw makipagtulungan ngayon ni RV. Wala siya binibigay na dahilan. Ang sinasabi niya lang doon sa kanyang salaysay is, hindi na ako interesado at ayaw ko nang ipagpatuloy itong kaso na to. Hindi niya sinasabing inuurong niya yung kanyang naunang binigay na salaysay o binabawi niya. Gayunman, hindi naman daw ito iniinda ng prosekusyon. Tuloy pa rin daw ang kaso kahit nauna nang umatras sa mga kaanak ng 6 na sabongero. So, naglabas ng order ang husgado na dinideny niya yung joint motion to dismiss. Kung merong agam-agam ng kahit na sinong biktima o kung sino mang testigo na may pananakot o pagbabanta sa buhay nila, pwede nilang ilapit sa amin at pwede nating tugunan ng kaukulang seguridad. Pero babala ng mismong Justice Secretary sa mga nais manggulo o manligaw sa kaso. If these witnesses will obstruct justice, we will still go after them. Hindi pa rin tayo papayag. Kasi bago ko na statement sa bandang dulo, andyan na nakasalalay yung ibang kaso. Hindi naman pwede yun. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Pinabagal ng mga pagbaha ang daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Maynila. Kamusay na po natin ang latest sa live na pagtutok ni Tina Pangiliban. Tina! Vicky, baha, traffic, ulan. Yan ang kalbaryo ng maraming taga-Maynila at mga dumaan sa Maynila ngayong araw. Walang galawang traffic ang naranasan ng mga motorista sa Espanya Boulevard kaninang umaga. Ang dahilan, pagbaha sa iba't ibang kanto, gaya ng Quinto Street, NLEX Connector, De La Fuente Street at Lacson Avenue. Baha rin sa harap ng UST. Mula Blumen Street, naglagay na ng zipper lane pero hindi pa rin bumilis ang andar ng mga sasakyan. Pero kung may mga motoristang stranded, may mga naglakas loob ding lumusong sa malalim na tubig. Ang ilang pedestrian naman, naglakad na lang sa baha. Dumiskarte naman ang ilan sa pinagdugtong-dugtong na apakan o karitong nilagyan ng upuan. Baha rin sa Taft Avenue. Maliban sa Espanya at Taft, minomonitor din ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang Rojas Boulevard. Mag-ingat po tayo sa ating pong mga paroroonan, especially po sa mga bahapong lugar. Before po tayo pumunta rito, alamin po muna natin kung ano po yung mga kalsada po na pwede pong madaanan. Nag-ikot din si Manila Mayor Honey Lacuna sa lungsod. May mga naipon ding tubig at basura sa Dolomite Beach na sarado sa publiko. Ang coastal communities binabantayan din. Under monitoring po ang ating pong mga ating coastal community, especially po yung Baseco. Lalo na po ngayon tayo po ay nasa high tide at kapag umulan po, posible pong mataas pa po yung ating pong karagatan doon po sa area. Kapag kailangan pong evacuate, mag-evacuate po sila. Pero 17 pamilyang taga-Isla Puting Bato, Purok 2, Barangay 20 ang lumikas na sa Delpan Evacuation Center. Kasama ni Aling Marilu ang isa niyang anak at isang apo. Sa tabi kami ng dagat. Malakas kasi yung alon at saka malaki ang dagat. Yung mga bahay namin hanggang singit na yung dagat. Paghampas ng alon, ang mga sahig umaangat. Yung iba nangatanggal. Sinama ni Aling Marilu sa paglikas ang kapitbahay niyang si Ray Salvador na 2 beses nang na-stroke. Lagpas tuhod na raw kasi ang tubig sa loob ng bahay ni Mang Ray. Pero may mga kaanak pa si Mang Ray na naiwan dahil may kaanak silang bedridden. Vicky, buong araw makulimlim dito sa Maynila, ang ulan pabugso-bugso. Baha pa rin sa ilang lugar dito sa Taft, gaya dito sa labas ng NBI, pero hindi na kasing lalim ng kanina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Pangiliban Perez. Halos maulan sa magdamag sa ilang lugar sa bansa, kabilang po sa Metro Manila.
Magtutuloy-tuloy pa kaya yan sa mga susunod na oras? Alamin natin yan live mula kay Maureen Drivers ng GMA Integrated News Weather Center. Maureen! Salamat Emil at magandang gabi mga kapuso. Nandito po tayo ngayon sa NEPA Q-Mart, Quezon City kung saan katitigil lang ng ulan. Pero yung halos buong araw ho na pag-ulan na naranasan natin sa Metro Manila, pati sa ilang parte ng bansa ay dahil ho yan sa hanging habagat na pinalakas ng 3 bagyo sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala na po ang Super Typhoon Goring o Saula sa loob ng PAR at patuloy ho ang paglayo niyan sa bansa. Ang Severe Tropical Storm Hana ang bagyong nasa loob ng PAR at huling namataan sa layong 1,035 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa lupa at ayon sa Pag-asa, posibleng sa may kanto lang yan ng PAR o sa gilid din dadaan pero lalabas rin ho yan ng Sabado. Minomonitor din ng Pag-asa ang isa pang bagyo sa labas ng PAR, ang Severe Tropical Storm Hirogi. Malayo yan sa lupa at nasa 3,140 kilometers east of southeastern Luzon ang lugar ho nito. At sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansang pumasok ito sa PAR, lalo pat pahilaga ang kilos nito. Pero ang bagyong yan, pati ang bagyong Hana at dating bagyong Goring, pare-parehong ine-enhance o hinahatak ang habagat na nakakaapekto ho sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang uulanin bukas. May matitinding ulan sa halos buong northern at central Luzon, gayon din sa Mimaropa at Calabarzon. May heavy to intense rains kaya maging handa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, doble ingat pa rin lalo na po sa mga commuters dahil mataas pa rin ang tsansa ng ulan bukas. Posibleng malawakan at malalakas ang buhos ng ulan sa ilang lugar. Kaya kung kailangan po talagang lumabas ng bahay, huwag ho kalimutang magdala ng payong o kapote. Sa mga kapuso natin sa Visayas, may mga pag-ulan pa rin sa western at eastern portions. At para naman po sa mga taga Mindanao, may mga kalat-kalat na ulan sa hapon sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga. Para naman din ho sa mga sasakyang pandagat, maalon pa rin at delikadong maglayag sa halos buong baybayin ng Luzon at ng Visayas. Ngayon ho, dito sa Quezon City, kakatigil lang ho ng ulan pero wag ho tayo magpakampante dahil malaki ho yung tsansa na pabugso-bugso pa rin ang ulan sa susunod na araw at mamayang gabi. Yun lang ho at yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Drivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Maraming salamat, Maureen Drivers. Sabay ng perwisyong baha ang pagtama ng buhawi na sumira sa ilang bahay sa Ilocos Sur. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Ivy? Mel, hindi lang baha ang naminsala sa ilang lugar sa Ilocos Sur, kundi pati buhawi sa kasagsagan ng Bagyong Goring. Pasado 2:00 kahapon, nakunan ito sa San Vicente, Ilocos Sur. Kita ang maitim na ulap at nabuong malaking buhawi. Sa isa pang video, kita kung gaano kalakas ang hangin. Motor! Kaya agad na inilipat ng mga tao ang kanilang mga motorsiklo. Naglipara naman ang mga gamit sa kainang ito. Sa ilang segundo lang na pagdaan ng buhawi. Inangat din na buhawi ang bubong ng bahay ni Nanay Esperanza. May umuugong na malakas na ugong. Dito kami sumilong sa silong ng lababo, tapos sila kayo naman dito. Pagkatapos namin nakaupo ma'am na gano'n, bumagsak na yung bubedad. Ang katabing bahay natuklap ang buong bubong. Dahil naman sa pagulan, tumaas ang tubig sa mga ilog at sapa, kaya binaha ang maraming kabahayan. Abot hanggang tuhod ang baha sa bahay ni Diana, kaya lumikas ang kanyang pamilya sa barangay hall. Mula Bagyong Egay, hindi para humuhupa ang baha rito ayon sa mga residente. Ngayon sinundan pa ng Bagyong Goring, kaya posible raw na aabutin pa ng ilang buwan bago tuluyang humupa ang baha.
Tinamaan din ng buhawi ang isang bahay sa Barangay Lubong, San Vicente. Bigla na lang, mayroon akong narinig na tumutunog na parang nagre-ring. Tapos, saglit lang, nandito na yung buhawi. Binaha na rin ang Darasdas Elementary School sa Solsona, Ilocos Norte. Dahil sa lakas ng ragasan ng tubig, nasira ang bagong gawang kalsada na nagdurugtong sa Barangay Agitap na Lasin. Dahil sa pag-apaw ng ilog sa Luwag City, nasira ang dike at gumuho ang waiting shed sa Barangay Gabu Norte. Binaha rin ang 5 barangay sa Paway, Ilocos Norte. Ekta-ektaryang palayan ang nalubog sa baha matapos umapaw ang ilog. Nangangamba rin ang ilang magsasaka sa Bacara, Ilocos Norte na wala na silang aanihin dahil 2 beses nang nalubog sa baha ang kanilang pananim na palay. Yung talagang may pinsala yung nasa reproductive stage na at saka may mga natabunan, may mga nalubog, yun ang tinitingnan natin, i-assess kung talagang magkano, kung ilang hektarya ang apektado dito. Mel, unang tumama ang buhawi sa bayan ng San Vicente kung saan isang bahay ang nasira. Saka ito dumiretso sa bayan ng San Ildefonso kung saan 3 bahay naman ang napinsala. Ayon sa MDRR spokesperson, wala namang naitalang nasugatan sa pananalasa ng buhawi. Samantala, panawagan ng health authority sa mga binaha na ugaliing magsuot ng bota o kung hindi man maiwasan na lumusong sa baha ay uminom agad ng gamot kontra leptospirosis. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Bukod sa Pilipinas, dumaragdag na rin ang Malaysia at India sa mga pumalag sa bagong mapa raw ng China. Ang dating 9-dash line map ay naging 10-dash line na sinasakop ang buong South China Sea. Saan puwersa yang tinutukan ni Ivan Mayrina at JP Soriano. Mula sa dating 9-dash line map ng China na umaangkin na sa halos buong South China Sea kasama na ang West Philippine Sea, naging 10-dash line na ang nakalagay sa bagong mapa ng China. Ang ating embahada sa Beijing, kinumpirmang ganito na raw ang pinalalabas ng China sa kanilang 2023 version of China Standard Map. They put on record their claims over the disputed regions in India. They placed on record that Taiwan is part of China. Also that the 9-dash line continues to be their national boundaries. Pero sa opisyal na pahayag ng gobyerno ng Pilipinas, hindi raw kailanman kikilalanin ng Pilipinas ang 10-dash line map ng China. Paglabag daw ang mapang ito sa 2016 Arbitral Award. Kumbaga, all of these claims have been overtaken by events. And what is clear right now is the status quo, which is established by the 2016 Arbitral ruling. Gaya ng Pilipinas, nauna nang umalma ang ibang bansa, gaya ng Malaysia at India sa 10-dash line map ng China. Pero giit ng Chinese Foreign Ministry, routine practice daw ito sa pagpapairal ng kanilang soberanya na naayon daw sa batas. Sabi ng China, dapat maging kalmado at umiwas sa pagbibigay ng sobra-sobrang kahulugan sa issue. Ang ganito mga isyu ang nais ng matuldukan sa binubuong Code of Conduct sa South China Sea na halos 2 dekada nang binabalangkas. Sa susunod na linggo, isa pa rin ito sa mga prioridad na paksang pag-uusapan sa ika-43 ASEAN Summit na dadalohan ni Pangulong Bongbong Marcos mula September 5 hanggang 7 sa Jakarta, Indonesia. The President will continue to promote a rules-based international order, including the 92 UNCLOS, especially in the South China Sea. The Philippines will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law. Sa pamamagitan ng suporta ng ASEAN, inaasahang mas mapapalakas ang posisyon ng Pilipinas at gayon din na ibang mga claimant countries sa usapin na agawan ng teritoryo sa South China Sea. Pero hindi ito nagiging madali dahil sa kanikanya at kung minsay magkakasalungat na interes ng mga bansa sa usapin. Since there are several countries involved here and nandyan din yung ASEAN, we'll have to come up with a compromise on every step of the way.
Isusulong ng Pilipinas sa maisama sa ilalabas sa joint statement sa ASEAN Summit hinggil sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pero mahirap daw masabi sa ngayon kung lulusot ito kahit pa maraming bansang sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas sa issue. Sa usapin pa nga lang kung magiging legally binding ang binubuong Code of Conduct ay bumabara na ang usapan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isinailalim na po sa state of calamity ang Bacolod City dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 3,000 pamilya ang naapektuhan ng pag-ulang dulot ng habagat. Sa ngayon, humupa na ang pagbaha at nagsisimula ng maglinis ang mga residente. Inaayos na rin ang mga paaralang nalubog sa tubig o di kaya'y ginawang evacuation site. Dahil dyan, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan doon hanggang bukas. Dahil sa pigil na emosyon, kaya lalo raw kilig ang upcoming Barda series na Maging Sino Ka Man. Malalaman na rin ang kwento sa viral pic ni na Barbie Fortes at David Licauco habang magkayakap na kinuhanan nga ba habang di pa nagro-roll ng camera? Makichika kay Nelson Canlas. Hindi maitago ang kilig ng mga nasa media conference ng Maging Sino Ka Man nang magkasabay na dumating sina Barbie Fortesa at David Licauco. Hindi maikakaila ang chemistry ng dalawa kahit wala sa taping. Bunga raw ito ng mutual respect na nabuo sa dalawa sa maraming projects na pinagsamahan mula pa nung gumanap sila bilang Binibining Clay at Ginoong Fidel sa Maria Clara at Ibarra. Na-proud naman ako sa kanya doon kasi talagang in any way that he can improve himself talaga. Kaya ngayon, I'm very excited to watch him as Karding kasi nga nakita ko rin yung dedication and yung effort niya. Siyempre kung si Barbie ba naman yung partner mo, kailangan mo talaga mag-step up. Wow. Diba? Hindi, totoo naman. Kasi, tsaka marami ako natutunan kay Barbie. Sa akin siya natuto ng stunts. Ako din tumuro sa kanya magsayaw, yes. Kanta, gano'n. Siya din. Oh, ganun lang din, tulungan. Naiilang ako kasi may mga times na sa taping ngayon, nagtatanong siya sa akin, oh, ano dapat motivation ko dito? Tapos ako parang, ha? Actually, never niya ako sinagot kasi siguro inisip niya. Kasi nahihiya ako, hindi ko kasi alam kung seryoso. Pero seryoso yung tanong ko talaga. Kakaibang kilig daw ang hatid ng serye dahil pigil na pigil ang emosyon sa bawat eksena. Yung romance medyo, I think mas may intensify kasi may pagpigil, may resistance. Kaya masaya siya laruin. Ikinwanto rin ng dalawa ang viral picture kung saan nakunan silang magkayakap sa set. Eksena ba ito ng serye o hindi pa rumorolyo ang mga kamera nang makunan ito? Tulog talaga kami nun. Tulog talaga kami. Kasi pagod na eh. Yes. Pagod na kami nun. To be honest, ano yun, hindi pa take yun, pero binablock na kasi ni Direk. Natawa lang ako kasi yung unang take namin nun, ang dapat na mas yayakap ako. Tapos nung pumitik yung AD namin, siya yung mas yumakap sa akin. Tama ba? Oh, see? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa marami sa atin, batikang broadcaster si Mike Enriquez. Pero sa kanyang pamilya, isa rin siyang apo, anak, kapatid at kaibigan na nag-iwan ng masasayang alaala. Mula sa pagiging idol sa pag-aaral hanggang pagiging istriktong kuya, kilalanin po natin si Mike sa mata ng kanyang manghahal sa buhay. Yan po ang live na tinutukan ni Mark Salazar. Mark? Vicky, sa unang araw ng burol ni Mike Enriquez, nagsama-sama yung malalapit na kaibigan sa kanya, yung kanyang pamilya. Sila mga mas malalim ang pagkakakilala sa kanya. At sa pamamagitan nila, ipapakilala ko naman sa inyo si Mickey. Siya itong bago maging Mike Enriquez na kilala natin ngayon lahat. Si Miguel Castro Enriquez, also known as Mike Enriquez, ay Mickey para sa kanyang lola. Ang paboritong panganay sa magkakapatid at magpipinsan. Lola's pet siya. Used to call him Mickey. Mickey, kakain na! Siya yung unang tatawagin kasi pet eh. Pero kami unang tumatakbo. Bago kami paupuin, si Mickey. That's Mike.
Lahat ng titas ko, whoever will be able to watch this, siya yung favorite. Alam mo, bata pa siya, he was the pride of the family. My parents. Isa sa maraming dahilan kung bakit paborito si Mickey ay dahil hindi naman talaga niya binibigo ang kanyang mga magulang mula sa asal hanggang sa pag-aaral. My mom was sent to the principal's office dahil may ginawa akong kalokohan. Si Mike was sent to the principal's office to be awarded commendations, to be a leader of something. He excelled even from childhood. Galing naman kasi sa pamilya ng educators at professional si Mike. Vice Principal ng Lasal ang kanyang lolo, teacher ang kanyang ina, at executive sa insurance company ang kanyang ama. Kaya naman si Mike, mula elementarya hanggang kolehiyo, dugong Lasalista. Being the eldest, masyadong mataas yung expectations sa kanya. And he followed every step of the way. Kakaibang bata daw si Mike dahil wala raw siyang oras o hilig sa laro. Dahil sa kanyang free time, kung hindi nagbabasa, the little drummer boy naman siya. Ang Pransiskanong pare na si Father Esmeraldo Inalpe, kaibigan ni Mike mula pa sa kinalakihan niyang lugar sa Santa Ana, Maynila. Conservative community ang Santa Ana eh. So definitely, and I'm very sure that even yung mga kaparian, mga parishioners will always remember him sa kanyang pagiging simple. Dumarating lang naman yan doon ng anytime, nagdadasal. Even though if hindi na siya taga Santa Ana, di ba, iba ng kanyang residence. Alam nyo bang nagseminarista si Mike? Hindi niya lang natuloy ang bukasyon pero nakuha raw ni Mike ang mga turo ng mga Pransiskano. Once naging seminarista siya ng Franciscans, Sir Mike, tinuruan niya ako how to be generous, how to give myself, how to offer myself, yung services na para sa akin, ginagawa ko yon because of God. So kayo ang nagturo sa akin ng mga Franciscans and even the Franciscans na na-assign sa Santa Ana na maging bukas palad sa mga maliliit. Malaking benefactor ng simbahan si Mike, pero ngayon na lang siguro pwede itong ikwento. News blackout. Ayaw niya ipaalam. Hindi niya pinaalam na nagdo-donate siya. Parang wala. Ayaw niya gano'n na nakabalandra yung name niya. Hindi lang ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Mickey ang nagluluksa ngayon, kundi ang napakaraming tao na nakasalamuhan nito sa 71 taong nabuhay siya. It's very difficult. I will miss that. Siya yung anchor ko. It's my rock. Yun ang magiging void. We lost our parents a few years ago. Well, 10 years ago. Hindi ko naramdaman ito because he took over. Every time I cry, he'd say, akong bahala sa'yo. I will protect you. I got your back, sis. Bibigyan din ko lamang, Vicky, na itong una't ikalawang araw ng wake ni Mike Enriquez ay nakalaan lamang sa malalapit na kaibigan at pamilya. Samantalang sa Sabado ay ibubuksan na ito sa publiko from 8 a.m. to 3 p.m. May pakiusap din yung pamilya sa mga gusto magbigay ng bulaklak na baka maaari ay magbigay na lang po kayo ng donasyon sa GMA Kapuso Foundation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.